magandang buhay ay parang musika. Dapat ito'y nakatsyempo. Amen? Ano naman po ang masagwang buhay? Kabaliktaran, kontra tiyempo. Kaya nga ang kasabihan, timing is everything. Ano ang ibig sabihin? Timing is everything. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat gawin mo ang nararapat sa tamang panahon. Dapat nakatsyempo ka. Halimbawa, ano ang tamang panahon para magtanim sa panahon ng pag-araw? Amen? Pag nagtanim ka na umuulan, ano mangyayari sa iyong tinanim? Masasayang lang. Ano ang tamang oras para matulog? Hindi sa gabi. Amen? Kaya nga yung mga nagtatrabaho ng graveyard panggabi, iba yung kanilang nararamdaman. Nagkakasakit sila dahil ang tamang oras at panahon ng tulog ay yung madilim pag bumaba na ang araw. Ano ang tamang oras ng pagkain? Sa umaga, sabi ng mga doktor, hindi na advisable yung kumakain ng gabi. Amen? May kakilala po ako, paghating gabi, doon kumakain. At gusto pa niya kanin, isang kaldero. Anong nangyari? Naatake po sa puso. Patay. Ano ang tamang oras ng pag-aaral? Yung isang araw bago ang exam? Amen? Hindi yung isang minuto bago ang exam. Hindi rin habang ikaw ay nag-e-exam. Ano ang tamang oras o panahon ng pagpapakasal? Yung maluwag na ang pamilya. Kapag nagkasundo na ang nag-iibigan at nagmamahala. Kaya nga, meron tayong tinatawag na sukob. Pag merong namatay sa pamilya, iniiwasan munang ang pagpapakasal. Sabi nila, malas. Pero sa totoo, ang gusto lang sabihin ng sukob, hindi nakatsyempo, hindi pa tamang panahon. Ano ang tamang panahon o oras ng paglilibing? Martes hanggang Linggo. Bawal daw pong maglibing ng Lunes. Malas. Bakit po malas? Dahil pag inumpisahan mo ang linggo ng patay, yung buong linggo mo, susunod na araw, patay din. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Sa totoo lang, sinasabi ng mga pari yan. Bakit? Kasi day off nila yung Lunes. Ayaw po nilang magpa-istorbo. Yan, secret po natin ha. Pero totoo ba yun? Na bawal maglibing ng patay pag Lunes? Pwede eh. Di po ba? Pero may katalinuhan ang sinasabi sa Biblia. There is a time for everything. May oras at panahon para sa lahat ng bagay. Ang ating Panginoon, hindi yata nakatsyempo, hindi yata nakaoras, hindi yata sa tamang panahon yung kanyang ginawa sa ating nabasang ebanghelyo. Nagpagaling ng isang tao na tuyo, paralyze ang kanyang kamay. Dahil ginawa niya ito sa araw ng pagpapahinga. Pinagmamasdan siya ng mga Pariseo. Hinuhuli siya kung meron ba siyang gagawing mali. Pero napakaganda ng tanong ng ating Panginoon. Ano ba ang pinapahintulot sa araw ng Panginoon? Ang pumatay o magbigay ng panibagong buhay? Ano ang tamang oras at panahon ng paggawa ng mabuti? When is the right time to do good? The answer, all of the time. All the time is the right time to do something good. Walang pinipiling oras at panahon ang paggawa ng mabuti. At ang tanong, ano ang tamang oras at panahon ng paggawa ng masama at ng mali? There is no right time in doing evil, doing something bad. Kahit na anong oras at panahon, hindi tama sa paggawa ng masama. Ang tanong, where do we use our time? Saan mo ginagamit ang iyong oras at panahon? Hindi pa huli ang lahat. Habang tayo'y binibigyan ng oras at panahon ng Diyos, sana gawin mo ang nakakabuti at ang tama. May kasabihan nga, the best time to plant a tree was 20 years ago. And the second best time
To plant a tree is now. Kung hindi ka nakapagtanim noon, ngayong buhay ka pa, binibigyan ka ng oras ng panahon, magtanim. Ang tanong, ano ang iyong itatanim? Mabuti o masama? Alam natin, pag nagtanim ka ng mabuti, mamumunga ka ng mabuti. Pag nagtanim ka ng masama, mamumunga ka ng masama. Amen? Ang tanong, kailan ang tamang oras para magpatawad ka? Ang sagot, ngayon. Now na. Kailan ang tamang oras at panahon para magdasal? Ngayon. Now na. Kailan ang tamang oras at panahon para magsisi at magbalik loob sa Diyos? Ang sagot, ngayon. Now na. Kailan ang tamang oras at panahon para maging masaya ka? Ang sagot, ngayon. Now na. Time is so precious. Kaya nga meron tayong kasabihan, time is gold. And yet, what do you do with your time will determine if you will become wealthy in this world or in the life to come. Nagdidepende ang kayamanan ng iyong buhay at ang kalidad ng iyong kaluluwa sa ginagawa mo sa iyong buhay.